Halin na Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-samang magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy tayong naghahanda para sa kanyang dakilang kapistahan. At sa araw na ito, nananalangin para sa kapayapaan at kapanatagan ng bawat isa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ng lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan, binigyan ng sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ang kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang napapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos
ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Yung mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta, ay narito dinggin niyo siya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ng kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ng mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit,
at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ikapitong araw ng ating paghahanda ng ating nobenaryo para sa dakilang kapistahan niya. At natitiyak ko, sabik na ang mga deboto at talagang nais nating, ibig po nating makita si Jesus. Kaya nga natitiyak ko, galing pa sa mga malalayong lugar, ang mga naririto, nasa labas, tayong lahat sama-sama na nagbibigay parangal sa Kanya. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At napakaganda po na sa ating paghahanda ngayong ikapitong araw, ang kasama natin, kung kaya nga't palakpakan din natin ang ating mahal na ina. Sabi nga po, kung siya ay si Jesus Nazareno, siya ay si Mariang Nazarena. Dahil tandaan natin, taga Nazaret din ang mahal na Birhen. At tayong lahat, tinatawag na maging Nazareno at Nazarena. Nung isang araw nga, ay nag-blessing po ng mga replika. Dinala dito ng mga deboto mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nung unang araw, 4 na oras. Kaya nangalay kaming lahat, kakakabless. At nung pangalawang araw ay 300 imahe ang nagprosesyon sa harapan ng simbahan. Dala-dala, may mga gahigante, mayroong mga maliliit, iba't ibang uri ng mga Nazareno, mga replika. At sabi ko nga kahapon, pero alam nyo ba kung saan matatagpuan ng pinakamagandang replika ng Nazareno? Kung ano yung talagang pwedeng pinakakamuka ng Nazareno? Alam nyo kung saan matatagpuan yon? Tingnan nyo yung katabi nyo. Yan ang napakagandang pwedeng maging replika ng Nazareno. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. At sabihin mo rin, magmukha ka sanang Nazareno. Ang gustong maging katulad ni Jesus Nazareno, ang nagsasabi, narito kami sapagkat kami mga deboto ni Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At yun ang mabuting balita. Baka sabihin nyo, binobola lang kami ni Father eh. Pinapapalakpak lang kami para hindi kami makatulog. No? Pwede po yun. Sa katunayan, hindi nyo kailangan magsuot ng maroon. Mamaya nga pala, pagkatapos ng misa, mapalad kayo. Sabihin mo nga uli sa katabi mo, mapalad ka. Alam nyo kung bakit? Kasi mamaya pagkatapos ng misa, gaganapin ang pabihis ng Nazareno para kayo ang unang-unang makakakita ng kanyang isusuot para sa kapistahan. Kaya pinagpala tayong lahat na narito ngayon. Amen. Buena mano. Ayan. Sana may mga magpabihis pa rin ho. Ayan, nagpaparinig na si Father, no? Baka may mga interesadong magpabihis. Dinadalasan po natin ng pabihis para lalong mabigyan parangal natin. Kaya nga sa prosesyon, pinapakiusapan natin, wag nang sasampa, wag nang dadamba. Sayang naman, di ba? Pinapaganda natin, inaayos natin yung damit niya. Tapos pagdating sa prosesyon, magkakalasag-lasag, mapupunit, masisira. Hindi na ho yun tama, di po ba? Ang ganda-ganda nga, ang pogi-pogi niya. At binibigyan natin siya ng galang. Kung sa simbahan, ganon,
ganon din sa prosesyon. Pero balik ako sa sinabi ko kanina, tayo'y pwedeng maging mga Nazareno at Nazarena, mga replika ng Nazareno. Bakit? Dahil tayo'y bininyagan. Dahil sa binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Dahil sa binyag, tayo'y naging mga kapatid ni Jesus Nazareno. At dahil doon, pwede tayong maging kamukha ng Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo na nabinyagan tayo. Dahil napakalaking biyaya ang binyag. Dahil sa kasalanan, nasira ang ating pagiging mga anak ng Diyos. Kaya nga 'di ba, napalayas sila sa paraiso. Nagsara ang pintuan ng langit. Pero nang nagkatawang tao, si Jesus Nazareno, nabuksan muli ang langit. Pwede na ulit tayong tagapagmana. May iba siguro dito pinagdarasal, ako sana maging tagapagmana ng lolo ko. Sa akin sana mabigay yung mas malaking mana. Huwag ka nang magtampo kung hindi sa'yo mapunta. May mas mahalagang mana na pwede para sa ating lahat. Ang kaharian ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos. Dahil tayong lahat, mga anak ng Diyos. Simple lang ang gusto kong ibahagi sa araw na ito. Mapapatanong tayo, bakit nagpabinyag si Jesus Nazareno kay Juan Bautista? Sabi nga, ang pagbibinyag niya ni Juan Bautista ay pagbibinyag sa tubig, sa pagpapatawad ng kasalanan. Wala namang kasalanan si Jesus. Kung tutuusin, hindi niya kailangang magpabinyag. Pero bakit niya ginawa iyon? Sapagkat binubuo niya yung ginawa niya nung Pasko. Di ba ganon? Pagkasilang, anong susunod? Binyagan. Bakit? Anong ginawa niya nung pinanganak siya sa mahal na Birheng Maria? Nagkatawang tao. Bakit nagkatawang tao si Jesus Nazareno? Para makiisa sa atin. Bagamat siya'y Diyos, naging tao siya. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, alang-alang sa atin, para makiisa. Nakiisa si Jesus Nazareno. Ganoon siya kabuti. Nakiisa. Kaya tatandaan natin, bakit may Pasko? Bakit may binyag? Bakit may krus? Ang lahat ng ito ay pagpapahayag ng pakikiisa ni Jesus sa atin. Ang isang ipagdasal natin, kung gusto nyo talagang maging replika ng poong Nazareno, kung gusto nyo talagang maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, tumulad tayo kay Jesus Nazareno na nakikiisa. Inuulit ko, nakikiisa. Kasi may baliktad na tawag ang mundo. Imbis na makiisa, ang tukso sa atin ng demonyo, makaisa. Tandaan nyo, malaking pagkakaiba yun, ha? Ang makiisa at makaisa. Kasi iba sa atin, ay, nakaisa ako, nakadami ako ng pamasko. Kasi nakaloko ako. Kunwari, may sakit ako, kaya pinuntahan ko lahat ng mga kamag-anak ko at sinabi ko, may sakit ako. Kaya nakaisa ako. Nakaisa ako kanina sa jeep. May nakapila na nakasingit ako. Nakaisa ako.
Sana walang ganyan sa simbahan. Alam ko, mahirap po. Pasensya na kayo. Isa lang ang pasukan natin para sa kaligtasan ng lahat. Pakikiisa natin sa bawat isa. Kaya wag kang nakaisa ako, nakasingit ako, naunahan ko yung matanda. Nagpanggap akong pilay para ako makapasok sa simbahan. Tandaan natin, walang biyaya kapag ang pinagmula nito ay nakaisa ka. Sapagkat ang tunay na biyaya ay dahil nakiisa tayo. Dahil yun ang ginawa ni Jesus Nazareno. Kaya nga, kahit sa prosesyon, baliwala ho yun kung nakaisa ka kasi nakapanik ka. Natalo mo silang lahat. Naisahan ko yung pulis. Naisahan ko yung mga ihos. Naisahan ko yung mga bantay. Babala, walang biyaya kapag ito'y dahil nakaisa ka. Pero kung nakikiisa ka, mas malaki ang biyaya mo. Nagbabahagi ka kasi nakiisa ako sa mga may sakit. Nagpapaubaya ako kasi nakiisa ako sa mga mahihina, sa mga matatanda. Kahit hindi ikaw ang nauna, pero dahil nakiisa ka, ikaw ang mas kamuka ni Jesus Nazareno. Kaya sa misang ito po yung ipagdasal natin. Maraming paraan para tayo makiisa. Maraming tao ngayon ang nangangailangan, hindi lang ng material na bagay, nangangailangan ng pakikiramay. Baka meron kayong kakilalang namatayan ngayon o may sakit ang mahal sa buhay, makiisa kayo sa kanila. Meron kayong kilala ngayon na nalilito, gagawa ng mahalagang desisyon sa buhay, makiisa kayo sa Kanya. At yung mga pinagdarasal natin ngayon, alam nyo, kung mas marami ang ipinagdarasal nyo para sa iba kaysa sa sarili nyo, mas pinagpapala iyon ng Nazareno. Kasi mas nalulugod siya sa mga taong hindi sarili, kundi kapwa, iba ang iniisip at dinadamayan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at nakiisa kayo sa aming abang kalagayan. Bagamat kayo'y Diyos, bumaba kayo. Nagpakatao kayo para makiisa sa amin. Bagamat kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, pinasan nyo ang krus. Tinanggap nyo ang pagdurusa para makiisa sa aming mga nagdurusa at nabibigatan. Kung kaya nga't narito kami ngayon, sapagkat alam namin, ikaw na nakiisa sa amin, ang nakakaunawa sa amin. Ikaw ang tunay na makakatulong sa amin. Ikaw ang aming pag-asa, kalakasan, at kapayapaan. Samahan niyo kami sa darating na taon na ito, kasama ang aming mga mahal sa buhay, sapagkat kapag kasama namin kayo, walang pagsubok na hindi namin makakayanan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, sa binyag ni Jesus sa ilog ng Jordan, ipinapaalala sa atin ng ating sariling binyag kung saan ginawa tayong mga anak ng Diyos. Kaya't natatawag nating Ama ang Diyos. Lumapit tayo ngayon sa Kanya at ang tugon, Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang bayan ng Diyos naway maging malinis sa binyag upang matamasa ng kalayaan at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang kalayaan at karangalan ng bawat mamamayan naway pangalagaan at igalang ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang mag-aangat sa kalidad ng buhay. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga pamilya at mga pamayanan naway tunay na maranasan ang kanilang pagiging iisa sa pamamagitan ng kanilang buhay at pagpapahayag ng pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga may karamdaman at mga nagdurusa naway makalaya sa panghihina ng kanilang katawan at pag-iisip. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa kaligayahan ng langit. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Tahimik natin ngayong idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos na aming Ama, ginawa kaming mga tagapagmana ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak. Loobin mo na sa panalangin namin para sa isa't isa, ay manahin namin ang kahariang iyong saan ikaw ay nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinapakiusapan ng mga tao sa may harapan, sa may pintuan, pumunta po kayo sa harap para makapasok din po yung iba ho. Umabante po tayo para mas malapit din kayo sa altar. Sabahan ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwal at sa Diyos. Tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintahin, mahalin ang sanggol ni Maria. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aay ni kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ng aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nakiisa si Jesus sa atin, kaya tayo naging mga anak ng Diyos. Sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan ay nakakaisa kami ng aming kapwa. Hindi kami nagiging tapat. Nagiging maramot kami at mayabang. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno. Nakiisa siya sa ating abang kalagayan upang tayo'y iligtas. Siya ang ating pag-asa at liwanag. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paglamig ng hangin, hatid ng Pasko, nananariwa sa aking ngunita, ang mga nagdaan nating Pasko, ang Noche Buena't simbang gabi. Narito na ang Pasko at nangungulilang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init
init ng pagsasalong tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Sa pag-awit muli ng himig Pasko, nagliliyab sa paghangad, makapiling kayo sa gabi ng Pasko, sa alaala magkasama tayo. Narito na ang Pasko at nangungulilang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Narito na ang Pasko at nangungulilang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hindi tayo nahihiya dito sa Quiapo ipakita gano'n natin siya kamahal. Dahil ipinakita din niya, lalo na nang niyakap niya ang krus, lalo na nung nagkatawang tao siya, gaano niya tayo kamahal. Kaya malakas ang loob nating lumapit sa Kanya. Kaya sa sandaling ito, sa pagbebendisyon na ito, sama natin lalo na yung mga may sakit. Yung hindi makapunta sa Quiapo, dahil mahina na at iba-ibang mga kadahilanan. Yung mga bata sa pamilya natin, yung mga anak, yung mga apo, na lumaki sila katulad ni Jesus Nazareno, kalugod-lugod sa Diyos. Sama natin ngayon lahat ng mga ito sa ating mga panalangin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.